Iniulat na dumating na umano ang mga barko ng Estados Unidos upang tulungan ang Coast Guard sa ginagawa nitong resupply mission para sa mga tropang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Nag-deploy ang Estados Unidos na isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer na USS Cade at isang Coast Guard National Security Cutter Monroe sa Shoal, at ang hakbang na ito ay ginawa matapos agresibong hinarang ng China Coast Guard ang BRP Malapascua noong nakarang linggo. Nangako ang Washington na patuloy silang magbibigay ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng mga ginagawang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea upang maprotektahan ng bansa ang teritoryo nito. Agad namang nagpasalamat ang sandatahang lakas sa ibinigay na tulong at suporta ng Estados Unidos at sinabi na tatanawin nila ito bilang isang malaking utang na loob. Nangako din ang gobyerno na mas palalakasin pa ang kooperasyon nito sa Washington sa pamamagitan ng agarang pagpapatupad ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Iniulat ito matapos sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. ng China ay sumang-ayon umano na talakayin ang mga fishing rights sa South China Sea, habang itinutulak niya ang pagkakaroon ng direktang communication line sa Beijing tungkol sa mga maritime issues sa nasabing karagatan. Sinabi niya na sumang-ayon ang China na pag-usapan ang mga karapatan ng mga Pilipino na mangisda sa South China Sea, at sinabihan niya ang Philippine Coast Guard at Department of Foreign Affairs na bumuo na isang mapa para sa mga fishing grounds na kung saan ay ipapakita nila sa Beijing. Sinabi ng Pangulo ng pangkalahatang prioridad ay ang pangalagaan ang ating maritime territory. Hindi naman kaagad nakapagbigay ang Embahada ng China sa Manila ng komento tungkol sa nasabing issue. Inakusahan ng Pilipinas ang Chinese Coast Guard ng pagsasagawa ng mga agresibong taktika kasunod ng isang insidente na kung saan hinarang ng CCG vessel ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Hinimok naman ng Estados Unidos ang China na tigilan na ang mga ginagawa nitong panggigipit sa mga Philippine vessel sa West Philippine Sea, habang sinabi ng Beijing na handa silang pag-usapan ang mga maritime issues sa mga bansang sangkot sa sigalot, at binalaan nito ang Washington laban sa anumang panghihimasok. Inaangkin ng China ang soberanya ng halos buong South China Sea sa pamamagitan ng tinatawag nitong 9-dash line na kung saan ay umabot ng mahigit sa 1,500 kilometro mula sa mainland at lampas din sa mga exclusive economic zone ng Vietnam, Pilipinas, Malaysia, Brunei at Indonesia. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na tutulong umano ang US Coast Guard sa mga gagawing resupply mission ng Philippine Coast Guard at Navy sa Ayungin Shoal sa hinaharap, at dahil ito sa ginawang agresibong pagharang ng mga Chinese sa BRP Malapascua noong nakaraang linggo. Sinabi sa pahayag ni US Defense Secretary kasama si Department of State Secretary na hindi umano katanggap-tanggap ang ginawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa loob ng teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Nangako ang dalawang kalihim na magpapadala sila ng mga Coast Guard vessels sa Pilipinas upang magbigay ng proteksyon laban sa mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Binigyang diin ng dalawang kalihim na makakaasa ang gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng Estados Unidos, lalo na ngayon na inaprubahan ng bansa ang karagdagang military site para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Washington at Manila. Iniulat ito matapos manawagan ang Estados Unidos sa China na itigil na
ang mga ginagawa nitong provokatibo at peligrosong aksyon sa West Philippine Sea kasunod ng ginawang panggigipit ng Coast Guard nito laban sa mga barko ng Pilipinas. Binigyang diin ng Estados Unidos na maninindigan at susuportahan nila ang Pilipinas sa harap ng patuloy na ginagawang iligal na panghihimasok ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sa isang pahayag ng US State Department na ibinahagi ng US Embassy sa Pilipinas, sinabi nito ng Washington ay patuloy na susubaybayan at imomonitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Muli ding binigyang diin ng State Department ng isang armadong pag-atake sa Pasipiko na kinabibilangan ng West Philippine Sea laban sa armadong puwersa ng Pilipinas, pampublikong vessel o aircraft, kabilang na ang Coast Guard nito ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Commitment ng US sa Pilipinas sa ilalim ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Binanggit naman ng Department of Foreign Affairs ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na kung saan ang CCG Vessel 5201 ay agresibong hinarang ang BRP Malapascua na naging dahilan upang malagay sa peligro ang buhay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sinabi ng tagapagsalita ng DFA sa isang pahayag na nais niyang bigyang diin na ang Pilipinas ang may legal na karapatan na magsagawa ng mga regular na maritime patrol sa loob ng exclusive economic zone ng bansa.